Alright, maraming salamat na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo tungkol po ito sa kaganapan kahapon sa Bicol na kung saan pinangungunahan ni Attorney Insurrecto, mga ka-action, no? Tungkol po ito sa kay Saldico at Chis Escudero. So alam naman po natin na di umano dawit sila dito sa usapin ng flood control, mga ka-action, mga kakamping. So ito po, nagkaroon ho sila ng kaganapang hapon, kinalampag ho nila kahapon. Ito po, panoorin po muna natin bago tayo bigay ng aking sariling reaction. Sir, hindi kami ng background dito sa ongoing Kilos protesta po. Ako, ang grupo ko, galing kami ng Camarines Sur. Yan, nakita nyo, Bunyog. Kami yung Bunyog Party List eh. Ang grupo namin nakipag-coordinate dito sa grupo ng AMAC, yung Albay Movement Against Corruption. Pero sabi namin, bago tayo mamaya, mag-torch parade, dapat hindi pwedeng hindi tayo pumunta ng DPWH. Kasi alam naman natin ngayon, ang DPWH ang pinaka-controversial na ahensya ng gobyerno. Sa tindi ng korupsyon na ngayon na pinag-uusapan natin, DPWH yan. At hindi dyan ligtas ang Bicol. Sa katunayan, yung regional director ng Bicol ay ng DPWH nabanggit doon sa affidavit ng mga Diskaya. At nabanggit din ito doon sa sa mga affidavit ng iba pang testigo, yung DPWH regional director. At kung papalalimin pa yan, kapag lumawig na yung investigasyon, makikita na ang Bicol, ang korupsyon na nangyayari sa Bulacan, sa Mindoro, pareho din yan ng Bicol. Kasi tambak din ng flood control projects ang Bicol. Ngayon lang kasi nasisinok lang doon muna sa Bulacan. Pero pag lumawak na ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, lumabas na ng Bulacan at probinsya na, sigurado ang Bicol kasama tayo. Kasi napakarami nating flood control projects sa Bicol. Kami lang sa Camarines Sur, ang daming flood control projects. Ang mga kongresista doon, mga Villaperte, ang daming flood control yan. Gayon din dito sa Albay. Tinambakan ito ng flood control projects ng mga nila Salceda noon, tapos nila Saldico, ang Sorsogon din. So, covered yan ng DPWH Regional Office. Pero, hindi lang to. Dapat pumunta rin tayo ng San West. Kaya pagkatapos dito, pupunta itong grupo namin ng San West. Para, pauwiin na si Saldico, panagutan niya, nakakahiya sa Bicol. Kung pwede nga lang, pumunta pa kami ng Sorsogon para naman kay Chis Escudero. Pero mamaya, mayroon kaming malaking pictures ni Chis Escudero sa kani Saldico. Nakalagay doon, Saldico at saka Chis Escudero, kinakahiya namin kayong mga Bicolan. Attorney, kinakahiya natin sila. Attorney, nananawagan ba kayo na mag-resign na o magbitiw na sa pwesto si Regional Director ng DPWH Bicol? Actually, buo kasing DPWH ang actually, di ba nga, ang proposal ni Gatchalian, palitan na yung buo ng ahensya na yan. Kaya hindi lang naman ito hindi lang itong DPWH ito. Talagang ang may problema, buo ng sistema na ng DPWH. Kaya kung magre-resign, actually lahat, kailangan i-overhaul yung ahensya na yan. Kaya lang, kung sa sasakyan, hindi na dito pwede yung yung simple lang na repair, overhaul to. Kung pwede nga, palitan. Ayan dito nyo yung picture ang nakalagay dyan, Saldico at Chis Escudero, ikinakahiya namin. Ayan, ikinakahiya ng mga Bicolano. Gusto naming ipahayag yan. Yan. Si Saldico, nagtatago ngayon, hanggang ngayon, nasa ibang bansa. Si Chis Escudero, naging Senate President sana, ito naman sana, naging Appropriations Committee Chair. Okay sana, ang kataas ng pwesto nila sa gobyerno natin. Bicolano. Pero ang dinala sa atin, hindi karangalan, kahihiyan. Kaya dapat din tayong mga Bicolano, ipakita rin natin na hindi natin gusto ang ginawa nila. Kasi nangyayari, parang tayong mga Bicolano,
Parang sinusuportahan pa natin yung mga yan. Itong rally na to pagpapakita na kinakaya natin sila. Sir, ano po mga grupo na dito? Nandito po, yan, nakita natin. Kami siyempre bunyog. Kasama ramin nyo din yung kilusang magbubukid ng Bicol. Itong ICI, pasaway ito eh. Sabi, ila-livestream na next week. Oh, tapos ngayon na naman, hindi pa daw handa sa live streaming. Ano ba itong si Andres Reyes? Ha? Kailangan pa daw munang gumawa ng rules. Kailangan mo bang tumagal ng 1 week bago mo mabuo yung rules? Diba? Dati siyang Associate Justice ng Korte Suprema. Marami siyang abogado. Within 1 day or kalahating araw, yari na yung rules na yan. Wala namang mag-a-approve niyan, sila lang. Ibig sabihin, kung talagang seryoso sila na maging transparent, bukas sa publiko, kahit yung live streaming next week, dapat tuloy na yan. Nag-announce na naman, hindi na naman daw tuloy. Marami pa daw aayusin. Anong klaseng ICI ito? Ito nga ang tanong ko. Hindi pa kasi naka-appear kasi si Romualdez, 'di ba? Hindi naka-live stream. Mag-a-appear na naman. Hindi natuloy yung 22, magpapaano daw muna, may sakit daw. Oh. Pero mag-a-appear yan. Ngayon pag-appear niyan, yun, maganda natin cover o babatuin ng ano yata yun. Ayan. Yan. Yeah! Yun, di po ba mananggan? Oh. Kulong na yan! Kulong na yan! Kulong na yan! Oh. Yan ang pagpapahayag ng mga Bicolano na kinakahiya namin to. Dapat malaman ng buong mundo, kinakahiya namin yan. Ha? Oh. Kulong na yan! So yun na ho mga ka-action, mga kakamping clown, napanood na ho natin ang kaganapan na ginawa nila Attorney Inso kahapon doon sa Bicol. Kung hindi ako nagkakamali, siguro sa ano po yan, sa lugar nila Attorney Inso ay sa ano nila Saldico, mga ka-action, no? So, ito lang ang masabi ko. Bilang isang Bicolano, isa din ako na magsasabi na kinahihiya ko si Saldico at Chis Escudero. Mawalang galang na ho. Di ba? Dahil ako, proud ako kapag may manalo na politiko sa nasyonal bilang isang Bicolano. Dahil feel ko sa sarili ko, magiging maganda ang lalawigan ko. Pero kung ganito, na di umano dawit sila, abay ibang usapan ho yan. Kaya mo pa ba i-proud? Ipagtanggol mo pa ba? Para sa akin, hindi ko sila kayang ipagtanggol. Para sa akin, kinahihiya ko sila, katulad ng sinasabi ni Attorney Insurrecto. Di ba? Dahil imbes, tama yun, ang sinabi ni Attorney Inso, imbes karangalan, kahihiyan ang dinala. Di ba? Kahihiyan. Sa tingin nyo ba, matutuwa ba tayo bilang isang Bicolano? Hindi ba tayo nahihiya na pinag-uusapan sila sa buong Pilipinas at hindi lang sa buong Pilipinas, maging sa ibang bansa na nakakapanood sa sitwasyon ngayon ng Pilipinas? Di ba? Sa totoo lang, pagdating sa corruption, gigil na gigil ako. Di ba? Dahil yan ang nagpapahirap sa atin ng mga Pilipino. Di ba? Paano gaganda ang Pilipinas? Paano uunlad ang Pilipinas kung may corruption? Di ba? Hindi pa naman natin sila hinahatulan o hinuhusgahan. Pero ang gusto lang natin, umuwi si Saldico, harapin niya itong mga di umano aligasyon laban sa kanya. Di ba? At sagutin din ni Senate Chis Escudero ang aligasyon laban sa kanya. Di ba? Kaya kayo, bilang kayo ay Bicolano, dapat patunayan nyo sa amin na mga Bicolano, no? Na malinis ang pangalan nyo sa likod na di umano'y mga aligasyon laban sa inyo. Dahil sa ngayon,
I'm sorry to say, kinahihiya namin kayo bilang isang Bicolano. Di ba? Sana ganun din ang magiging mindset ng ating mga kababayan sa ilang kalugaran o sa ilang lalawigan na kung saan ay di umano sangkot din ang inyong opisyal. Sana wag nyo rin ipagtanggol, sana maging patas kayo gaya sa amin na hayaan namin na sila ay imbestigahan. Di ba? Wag ho natin ipagtanggol dahil tayo ho dito ang kawawa at gusto lang natin malaman ang katotohanan. Di ba? Kaya maraming salamat ho sa inyo, Attorney Inso, sa pagpapakita nyo ng suporta regarding dito sa usapin ng corruption. Maraming salamat at sa inyong grupo na Bunyog. Okay? So yun lang ho mga ka-action, mga kakambing, no? Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.